who alone does marvelous deeds. Praise be to His glorious name forever. May the whole earth be filled with His glory. Amen and amen. Let me be an instrument to exalt and to extend Jesus' name globally. As the waters cover the sea, open the heavens, oh Lord. Pour out your Spirit, cover the earth with your glory.
to see. You are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. Yes, Lord. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you?
the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh, come on. Let us praise Him. Let us worship Him. Oh, you are so powerful, Lord. Oh, we thank you. We love you. Hey, your glory, Lord. You are so wonderful, oh God. Oh, we praise you, Lord. You are one desire, Jesus. Oh, Holy Spirit, to cover us. Oh, Lord. Praise God. We are given the name above all names that saves us, that is able to heal us and empower us to do the will of God. His name is Jesus. Can we give Him praise? Palapan po natin ang Panginoon. Hallelujah. For our prayer passage, let us read Psalm 73 in New Living Translation. Verse 1, it says, "Truly God is good." He is good. Amen? Kanino? Sabi dito, to Israel. And to whom? To those whose hearts are pure. Mabuti ang Panginoon sa kanyang mga mamamayan. Dito sinabi dito, ang mamamayan po niya ay ang Israel. At mabuti din po siya sa mga sumasampalataya sa Kanya, sa mga taong lumalapit sa Kanya na may malinis ang puso. Napakahalaga po na panatilihin natin ang ating puso na malinis. At papaano? Kung ang bahay natin sa mga may sasakyan, gusto nyo manatili itong malinis, I'm sure wala naman po ditong may gusto na ang bahay manatiling marumi. At ang katawan ay manatiling marumi. Tama po ba? Okay? Would you like that, CJ? Manatiling madumi? Hindi. You want your house to be sparkling clean. Yung katawan natin ay maayos, malinis, mabango. At dito, pinapaalalahanan po tayo na ang taong may malinis na puso, ang Panginoon ay mabuti sa kanila. Paano po natin masasabi na malinis ang ating puso? Sabi dito ni Asaph, this is a psalm of Asaph, "But as for me, I almost lost my footing. My feet were slipping and I was almost gone." Alam niyo sa Tagalog, ang sabi niya, halos mawalan daw siya ng pananampalataya. Ibig sabihin, madulas. Kasi malapit na siyang madulas or nadulas na siya. Kasi, ang taong malinis ang puso, nananatiling sumasampalataya kay Lord. Sabi niya, halos mawalan na ako ng pananampalataya. So pag sinabi mong, I almost lost my footing and my feet were slipping, bakit? Nagkaroon po siya ng inggit. So mapanatilihin nating malinis ang ating puso sa pamamagitan ng lagi nating gawing outsider ang envy. Okay? Isang tabi. Sabi niya, "For I envy the proud." Nainggit ako sa mayayabang.
Isipin nyo, nainggit siya sa mayayabang. Bakit ba? Bakit may time na matempt tayong mainggit sa kanila? Sabi niya, for I envied the proud when I saw them prosper despite their wickedness. Oo nga naman, pag nakita mo yung mga taong walang pananampalataya kay Lord, di ba? Kasamaan ang pinaplano nila, may kayabangan sa puso nila, tapos sila pa yung, sabi, umuunlad. I saw them prosper. Have you experienced that? Sa school, yung sino yung, bakit itong taong ito? Bakit siya pa? Parang ganun. Siya yung naitaas or bakit siya yung na-promote? Alam namin. May mga ganun pong pagkakataon sa buhay natin na maranasan natin iyon. Kaya po dito, pinapaalalahanan, manatiling malinis ang ating puso at lagi nating isipin, mabuti ang Lord sa mga taong malinis ang puso at mapapanatili nating malinis kung iiwasan natin na mainggit sa gawain ng masama. Kasi kapag nakapasok po yung envy sa puso natin, sasabihin natin sa ating sarili, okay, gagayahin ko na lang din yung ginagawa niya. Total, pare-parehas lang din naman yan. Okay? Napagpapala din naman. And that is a wrong thinking. That is an evil heart. Can I hear amen? Are we learning? And then, ano pang sabi? Let us jump to verse 16. So I tried, sabi niya, I tried to understand why the wicked prosper. Sabi niya, sinikap pong unawain, bakit ang masama umuunlad? But what a difficult task it is. Nahirapan po siyang unawain. Then, anong ginawa ni Asaph? Verse 17, I went into your sanctuary, O God. Alam niyo, may mga mahirap pong gawain sa buhay natin. Alam niyo po, anong magandang gawin? Let us go to the sanctuary of God. Kapag nahihirapan ka, saan ka pumupunta? Okay? Kapag nagigipit ka, kanino ka pumupunta? Dito, si Asaph, nahirapan siya doon sa kanyang isipin. Bakit? Yung mga tanong na gano'n. Tapos may envy pa sa heart niya. Sabi niya, I went into your sanctuary, O God, and I finally understood the destiny of the wicked. Bakit nagkakaroon ng pangunawa pag pumasok tayo sa sanctuary? Because the Word of God is being preached. Because in your circle time, na-encourage ka sa isang brother or sister na nagsabing, alam mo ba, okay lang nakaunti, basta may katuwiran. Alam mo ba, okay lang nakaunti ang meron ka, pero merong kabanalan. Dahil yan, palalaguin pa rin ni Lord yan. Dahil ang masamang pera, dirty money dwindles away. Can I hear amen? Palapakan nga po natin ang Panginoon. So, go to the gathering of the believers. Go to God's sanctuary. Kapag nahihirapan po tayo, pumasok tayo sa ating kwarto, kausapin natin ang Panginoon. Ang sabi niya, then I went into your sanctuary, O God. Di ba may mga katanungan tayo, may mga gawain tayo, nahihirapan tayo, pero nasusumpungan natin ang mga kasagutan when we draw near to God. Then now, let's jump to verse 21. Then, after niya pumunta sa sanctuary, anong na-realize niya? Tinuruan siya ng Panginoon sa sanctuary. Naunawaan niya yung end ng wicked. May katapusan po yun. Hindi po yung masamang nagpa-prosper ay laging nasa position and power. May katapusan. So sabi niya, naunawaan ko. Pero may isa pa siyang na-realize. In verse 21, sabi niya, then I realized that my heart was bitter. Kaya wag na po tayong bitter. Okay? Don't be bitter sa naabot ng iba at makita natin yung paraan nila ay liko-liko. You know, ipasa Diyos natin yung kanilang hangganan. May hangganan po yun. Okay? Sabi na, realize ko, my heart was bitter. Ano bang goal niya? To have a pure heart. So, to have a pure heart, wag mong paspasukin ang envy. Ano pa? Ang bitterness. Huwag ka nang maasar. Huwag ka nang magdamdam. Huwag ka nang magtampo. Huwag ka nang mainis. Tanggalin mo yan. Okay? Then my heart was bitter and I was all torn up inside.
nagtanim siya ng sama ng loob tuloy sa mga tao. At kahit sama-sama, nagtanim na rin siya ng masama. I am torn up inside. Sabi niya ganon. I was so foolish and ignorant. Kapag tayo ay nagiging bitter, that is foolishness. Okay? Kapag may mga bagay na hindi mo kontrolado, tapos pilit ka pa rin nag-aalala at naiinis, that is foolishness. Let go. You know what I've experienced recently and just last night? I lost thousands of files. Melly, di ba? I lost thousands of photos, memories of how many years. Sabi ko, okay, na-save na lahat. Kinlik ko, delete all. And then I found out, the app is still searching for thousands of files to save. And sabi ko, I just lost a treasure. What can I do? Let go. At kung nabura man yung mga photos mula noong 2020 hanggang 2025 up to this month, sabi ko, okay, we'll just create memories again with my loved ones and friends. Amen. Will I remain bitter and what can I do? Sabi ko, okay. Ano magagawa ko? I've learned a lesson not to click agad. Delete all. Sabi ng asawa ko, sinipag ka masyado, maglinis. So there are times you just have to let go. Can I hear amen? So that the bitterness will not creep in and enter and stay in your heart. Wala. May mga bagay na hindi mo kontrolado, wag mo nang pilit kontrolin pa. Masasaktan ka lang. Sabi mo sa katabi mo, masasaktan ka lang. Pag hindi mo kontrolado, pag wala kang kontrol, wag mo nang sikapin pang kontrolin. Wala na. Di ba? Natapon na ang gatas. Magngongontrol ka pa, ano pang gagawin mo? Wala na. Di ba? Okay? Move on. Sabi, na-realize ko ang bitter ng heart ko. Sabi niya ganon. And I was torn up inside. I was so foolish and ignorant, I must have seemed like a senseless animal to you. Sabi niya, yet I still belong to you. You hold my right hand. Kasi alam niyo, kapag bitter ang heart, kapag may envy ang heart, ang paplanuhin mo, ang gagawin mo, ang iisipin mo na rin, punong-puno ng bitterness and hatred. Makakapanakit ka, Asaph, he is God's servant. He is a leader. He is a Levite or servant of the Lord. Kaya, sabi niya, pero thank you, Lord. I still belong to you. You guide me with your counsel, leading me to a glorious destiny. Whom have I in heaven but you? I desire you more than anything on earth. Instead na envy, instead na bitterness, let us desire God and everything about God every day. Papasukin natin sa ating puso. And sabi niya, my health may fail, my spirit may grow weak, but God remains the strength of my heart. He is mine forever. Those who desert Him will perish. O yumaman nga, pero kung iniwan niya ang Panginoon, that person will perish. Yumaman nga, pero yumabang, that person will perish. Sabi niya, for you destroy those who abandon you. Kaya ang salita ng Panginoon, aralin, saliksikin, i-apply ito, at alam niyo po, yun ang humble. Yung sumusunod sa salita ng Panginoon. At sabi niya, but as for me, how good it is to be near God. Anong lagi nating ilagay sa puso? That desire to be near God. Ang laging mapalapit sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Di ba? Sa mga estudyante, sinong gusto mong katabi kapag nasa school ka? Yung matalino daw. Okay? Sinong gusto mo? Kanino ka gustong mapalapit? Gusto kang mapalapit sa taong may maayos na direksyon. Gusto mong mapalapit sa taong may mabuting influence. Amen? Ayaw mong mapalapit sa taong gumigewang-gewang ang buhay niya. No? Hindi mo alam saan papunta.
Gusto mong mapalapit sa taong may vision. Merong maayos na mission sa buhay. At ito sabi niya, it is good to be near God. Yung mapalapit lagi sa Lord, ang ilagay natin sa puso. And last sentence, sabi niya, I have made the sovereign Lord my shelter, and I will tell everyone about the wonderful things you do. Kapag malaya ang puso sa envy, sa bitterness, malapit ka sa Panginoon, ano pa? Nagagawa mo ang lahat ng nais ng Lord, and sabi niya, I will tell everyone about the wonderful things you do. Huwag ka nang mag-focus sa ginagawa ng iba, anuman ang nangyayari pa sa kanila, na magbibigay lang ng envy sa heart mo. Focus on being near with God, because He is good to those who have pure hearts. Amen? Amen. Yan ang panalangin natin ngayong umaga. Sa paglapit natin sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng pure heart. Linisin mo po ako. At yung mga mahal natin sa buhay, ang hilingin natin para sa kanila, give them pure hearts. Yung lolo mo, yung lola mo, yung mga anak po ninyo, tapo, Panginoon, bigyan mo sila ng pure hearts. Makilala ka nila at ikaw lang ang gusto nilang makapiling habang buhay. Lift your hands and begin to pray, begin to intercede. Thank you, Lord, for teaching us today on what to pray. Lord, you are able to help us clear our minds from wrong thinking. Make our hearts pure. If we harbor envy, jealousy, bitterness, oh God, in our hearts, palitan niyo po ito, Panginoon, ng pananampalataya, ng kabanalan, ng kaayusan. Help us to trust your ways. Help us to trust your process and your timing in our lives. Hindi namin madaliin ang pag-unlad sa buhay. Hindi namin madaliin ang pagyaman, kundi madaliin namin ang paggawa ng kabutihan. Father, make us wiser and stronger. At yan din po ang panalangin namin sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga magulang, sa lahat ng mga moms and dads, our young adults, sa aming mga kabataan at mga anak. Lord, makilala ka nila na ikaw ang aming great provider at makilala naming ikaw ay mabuti sa mga taong may pananampalataya sa inyo at mabuti sa mga taong may malinis na puso. Kaya yan ang magiging goal naming lahat, Lord. Give us pure hearts, Father. Cleanse us, forgive us today. At ganun din sa aming mga kaibigan. Lord, kilala mo ang mga friends namin na dumaraan sa matinding pagsubok. Maaring sila'y nadulas, sila'y nakagawa ng hindi mabuti dahil sa envy, dahil sa jealousy. Father, set them free. Ganon din po sa aming mga government officials, sa aming mga leaders, dahil nagkaroon ng envy ang puso nila, nagkaroon ng greed, nagkaroon ng kasakiman, nakapagplano sila ng masama. Palayain mo po sila, Panginoon, at manatili ang puso nila ay puro sa paglilingkod sa inyo, sa bayan, at sa mga tao sa paligid nila. At kaming lahat ngayong umaga, Lord, our hearts belongs to you. We surrender everything to you. Salamat, Panginoon, sa pagpapala na aming nararanasan, sa kabutihan mo na aming na-experience, because truly, you are good to those whose hearts are pure. At ikaw din po ang magpala, Panginoon, sa inyong mga mamamayan, Lord, sa bansang Israel at lahat ng sumasampalataya sa inyo, naglilingkod ng tunay sa inyo ngayong umaga, pagpalain mo po lahat ng kanilang gawain. Thank you for what you've done in our hearts today. In Jesus' name we pray. Everyone say, palapakan po natin ang Panginoon. Okay? Now, tell the person next to you, right and left, God is good. Amen. Amen and amen. Praise God. What a wonderful morning. All for the glory of the Lord. Amen. And for our tithes and offering, basahin po natin ang Kawikaan, chapter 28, verses 25 to 26. Ang sabi po, ang taong sakim ay nagpapasimula ng kaguluhan. Ngunit ang taong nagtitiwala sa Panginoon ay magtatamo ng kasaganaan. Verse 26, hangal ang taong nagtitiwala sa kanyang sariling kakayahan. Ang taong namumuhay na may karunungan ay ligtas sa kapahamakan. So nakita natin po dito the kind of life na pwede nating isapamuhay. Either we live with greed or live with trust in the Lord.
Amen? So saan po natin pipiliin, saan natin ilulugar yung buhay natin? Sa aspetong ito, sa aspeto ng pagbibigay. Because when we choose the kind of life, dito po sa nabanggit, maging sakim o magtiwala sa Panginoon, meron po yang destination. We will experience two different paths. Una, kaguluhan, kung tayo daw po ay mamumuhay sa kasakiman. Pangalawa, kung tayo ay magtitiwala sa Panginoon, mararanasan po natin ang tagumpay. So unang-unang paalala po dito, ang pusong sakim, nagdadala po yan ng kaguluhan sa ating buhay. Paano natin isasalarawan ang taong sakim? Sige nga po. Paano natin maiisip na ang tao ay masasabi nating sakim? Maaaring masasabi natin ang tao ay sakim kapag lagi niyang may gusto o may mga bagay siyang gusto na para sa sarili niya parati. Amen? Kapag ang bagay ay gusto niyang umiikot lang lagi sa kanya. At alam niyo po, kapag ang puso natin ay puno ng kasakiman, nawawalan tayo ng space. Ang heart po natin, katulad na nabanggit sa atin ni Pastora, nawawalan po yan ng space. Ano pong space? Nawawalan niya ng space para magtiwala sa Lord. Nawawalan niya ng space para magkaloob sa Kanya. Bakit? Kasi yung heart is full of greed. Full of myself. Yun po yung nangyayari sa puso natin kapag may kasakaman po tayo. At alam niyo po, ang resulta po kapag tayo ay namumuhay ng kasakiman, kala natin pag-unlad. Sabi po dito, hindi, kagaluhan. Walang kapayapaan sa taong sakim. Amen? Kahit na gaano pa karami ang kanyang kayamanan sa mundo, walang kapayapaan sa puso ng taong sakim. Walang kapayapaan, hindi lang po sa puso, maging sa relationship niya sa ibang tao. Nagugulo, nasisira. No? At sabi po dito, magulo ang kanyang magiging buhay. At higit lalo, yung relationship niya sa Lord. Paano kung siya ay taong sakim? Amen? So, ang taong sakim po, makikita natin dito, umiikot ang buhay niya sa takot. Amen? Bakit kaya takot? Alam nyo, kapag tayo po ay takot magbigay, ang dahilan natin, unang-una, baka magkulang ako. Have you ever said those words? Every time we go to the church, tas tithes and offering, baka magkulang ako, hindi mo na ako magbibigay. See, greed revolves and involves dun sa fear. Takot natin na magkulang po. At kapag po tayo ay may takot na magkulang, ano pong implication yan? Kulang po ang ating pananampalataya sa Lord. Ibig sabihin po, mas higit yung pag-ibig natin sa kayamanan sa mundo, higit sa pag-ibig natin sa Panginoon. So, are we guided by fear? Fear na kulang, takot na mawalan, takot na hindi magkasya ang pera, takot na mapag-iwanan ng iba? Baka yan po yung umiikot sa puso natin, kaya hirap po tayong magbigay at magkaloob sa Panginoon. Then therefore, we have to check our hearts. Maybe it's the greed already growing po, consuming the space sa puso po natin. So nakita natin, ang kasakiman ay kawalan ng tiwala po sa Diyos. Kapag wala tayong tiwala sa ating Panginoon, saan tayo nagtitiwala? Sa kayamanan natin sa mundo? Sa mga savings po ba natin? Sa kinikita natin? Wow, these things are temporary. These things are fleeting. Mabilis pong mawala, mabilis maubos. Pero ang Panginoon, ang pagpapala niya, ang pagkilos niya sa buhay po ng mga nagtitiwala sa Kanya ay lubos-lubos. Amen po ba? So, tandaan po natin, huwag nating hayaan na makonsume ng greed ang puso natin. Why? Hindi lang po kaguluhang panlabas yung pwede natin ma-experience. Inner self natin maapektuhan. Kapag may greed, there's guilt. Kapag may greed, there's always worry about tomorrow. Kapag may greed, may inggit po lagi sa ibang tao. Hangad din natin yung iba. Hangad din natin yung nararanasan ng iba. Yan po ang dinudulot ng greed sa buhay natin. Pangalawang bagay na ipinaalala po sa atin dito, na ang pagtitiwala sa Diyos ay nagdudulot po ng tunay na katagumpayan po sa buhay natin. Amen. Ang sarap maranasan nung nagtatagumpay ka sa buhay. Amen. Alam nyo, minsan nabibigyan natin ng maling kahulugan yung tagumpay. Kasi binabatay natin ang salitang tagumpay sa pamantayan ng mundo. Kapag ganun po ang kaisipan natin, hindi po tayo makakapagbigay.
Kasi isipin lagi natin, kailangan umangat yung savings ko, kailangan may matanggap ako, kailangan yumaman ako. Hindi po yun ang tagumpay. Ang tagumpay po na binabanggit dito, every time we give, we are victorious. How? Kasi naipapakita nyo po agad, naipapakita agad natin at naipababatid natin sa Panginoon yung pananampalataya natin sa Kanya. Such way we are being victorious in our relationship with the Lord. Such way our space sa puso po natin ay hindi nakoconsume ng greed, but it is being filled with trust in the Lord. Amen? So sa lahat po na mararanasan natin, sana po maalala natin na, Lord, I'm trusting you with this life. And this is the way I worship the Lord. I give to the Lord my tithes and offerings. Amen? Hindi po siya, alam nyo, isinasantabi. Part po to ng pagsamba natin sa Kanya. Amen? So I hope and pray we are all excited to give to the Lord. We are encouraged to give to the Lord what belongs to Him. There will be no greed in our hearts. God knows it, but the Lord knows that we fully trust in Him. Amen? Sa atin pong pagkakaloob, we have designated envelopes. The red, it is our tithes. The 10%, it belongs to the Lord. Let's bring it back faithfully to our God. Sa atin pong mga offerings, the blue, it is for our special projects, all improvements of our church. Dito po natin kinukuha. Of course, the brown, it is for our building project, Balik Pondo po, para sa ating sanctuaryo. We have a wonderful place of worship. We have to restore the funds po na nagamit natin upang mas mapalaki pa po natin yung ating church, na mapalawak pa natin yung kingdom ng Lord dito po sa mundo. And last, of course, yung ating white envelope for our missions. We will be a blessing to many sa ating pong pagkakaloob sa white. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. O Panginoon na aming Diyos, alam ng aming mga pangangailangan, higit alam ang aming laman ng aming mga puso ngayon, Panginoon. Lord, lantad ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Alam na alam mo, kilalang kilala mo, lubos kami, Panginoon. Kaya Lord, itong aming pagkakaloob sa inyo, this is how we worship you. This is how much we desire you more than our wealth, Father God. And so Lord, we pray, matagpuan niyo po ang puso ng bawat isang nananampalataya at nagtitiwala sa inyo na ikaw, Lord, ang source ng bawat blessings, ng source ng provision, Lord God, sa aming buhay. So Lord God, patuloy niyo pong biyayaan ang puso, ang pamilya ng bawat isa, Panginoon, sa aming pagpapagal, sa aming mga pagtatrabaho, Panginoon, sa aming mga paraan upang kumita, Panginoon. Lord, ikaw po ang magpalago, O God. Ilangatan at pagpalain niyo po ang iyong mga mahal na tao, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Itinataas ka namin sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Let's give to the Lord our tithes and offerings. Praise God, we are together in the house of the Lord at noong nakaraang linggo na celebrate po natin ang Father's Day at sa mga na-miss namin, belated Happy Father's Day. Yan, praise God po sa buhay ninyo. At natapos din ang ating prayer and fasting week. Nakapagdaos po tayo ng 2 gabing prayer and fasting service via Zoom. At marami po tayong naipanalangin, parang na-cover po natin ang karamihan. At reminder po sa August, ang ating Level 2 class, please register. At sa ating mga youth and young adults, looking forward sa ating, dapat ito ay mahabang youth retreat, pero napagplanuhan na overnight fellowship. Ito ay sa October 31. Hanggang kinabukasan ng November 1 ng umaga, and then you can go home and spend time with your family. So, save the date, mark your calendars. Ayan, salamat sa Panginoon. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na magplano nung nakaraang week with our workers or leaders. At
this coming Wednesday, we have our recharge night. Via Zoom pa rin po ito. And now, let's continue our series in the book of John. I am so blessed every time po na makita po kayo doon sa inyong hunger pagdating sa Word of God. Your responses, yung inyo pong mga small group na nagagather right after the service. And by the way, sa lahat po ng mga small group leaders, may mga members po tayo na kailangan po nila ng prayer. Some nasa hospital para magpagaling, nasa bahay para magpagaling po sila ngayon. Sila Brother Ray naman, nawalan po ng mahal sa buhay. They are all in Bulacan and some of our church members. So please intercede for them, pray for God's comfort and salvation to be upon their household. And pray for all the prayer concerns ng bawat isa. Intercede for one another. Ito po yung church natin ay maging house of prayer. Amen po? Okay, the title of our sermon today, Desiring a Deep Encounter with Jesus. Okay? It's a good, desire sa puso na laging gusto natin maranasan ng Panginoon. At punta po tayo sa ating passage. This is in John 12:20-26. Ayan, mukhang may mahalaga pong tawag. Baka yan po ay promotion or yan po ay tawag ng mahal nyo sa buhay, emergency. You can use your phone outside if someone's calling you, or if not, you can turn it into silent mode. Okay? Baka nagpa-deliver po kayo ngayong umaga dito ng crispy pata. Hinahanap kayo. Thank you. Okay. Kay Yana, Gerald, let us skip yung John 12 verses 12-19. Let's go directly to John 12:20-26. Ayan. Now, among those who went up to worship at the feast were some Greeks. Okay. So this came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, and asked him, Sir, we wish to see Jesus. Okay, stay po muna tayo dyan sa verse na yan. So may mga Greeks daw pumunta sa disciples at nag-request, gusto naming makita si Jesus. Okay? Ano ba yung katatapos lang natin dito na story? Kailangan balikan natin saglit dahil nag-Father's Day po nung linggo. Okay? Napag-aralan po natin, ang background po niyan ay triumphal entry. Okay? May large crowd na pumunta po sa Jerusalem. May dala-dala po silang mga branches, palm trees, and then minit nila si Jesus. Siya ay sinamba nila, pinapurihan, Hosanna, blessed is He who comes in the name of the Lord, even the King of Israel. And then nangyari po yung mga propesya. Sumakay po siya sa donkey na nagre-represent po na siya po ay hari at siya ay hari na dumating sa Jerusalem na ang dala po ay kapayapaan, hindi po labanan, hindi po galit at kundi kaligtasan. At nakita po ito ng mga religious leaders na marami na po ang sumusunod sa kanya at gusto siyang makita, pati si Lazarus. Gusto nang makita ng mga tao dahil nga po nabuhay siya mula sa kanyang puntod, sa kanyang libingan. Binuhay siya ng Panginoon. So, sabi ng mga religious leaders, wala na tayong magagawa. Yung mga tao sumusunod na kay Jesus. Pero yung plano nilang ipapatay siya ay hindi pa rin nawala. Ngayon, pagkatapos ng triumphal entry, eto na, may mga dumating din sa Jerusalem na mga Greeks. Nag-travel pa po ang mga ito at kinausap nila si Philip, one of the disciples who was from Bethsaida in Galilee, and asked him, Sir, yan, nakiusap sila. We wish to see Jesus. So, ano pa yung nakikita natin dito? A desire to have a close encounter with Jesus. A desire maybe to have deep encounter with Jesus. Parang
tayo po, kapag may gusto tayo na lumalim tayo sa isang bagay, maghanap tayo ng kaparaanan. I want to know more, for example, about what? About cooking, then I might go to Chef, sino? Ramsay. To Chef Ves. How to cook laing. Naalala ko, galing po kaming Bulinaw pag-uwi. Ang nag-uusap ay si husband, Brother Chris, at saka si Sis Ves. At lahat ng usapan po nila ay paano magluto ng mga pagkain gusto nila. Nakikinig lang po ako. Sabi ko, masarap yan magluto sila. Sabi ko sa isip ko, matitikman ko lahat yan. Okay, so, if you want to grow deeper sa isang bagay, you ask questions and you want to have a close encounter with that person. So if you want to know more about engineering, di ba, look for a person na maalam doon. Okay? Pagdating naman sa tourism or anything sa buhay. Ito naman, ang mga Greeks ay gustong makita si Jesus. At ituloy natin mamaya yung detalyeng pag-aaral natin. Let's read the passage first. Verse 22, si Philip went and told Andrew. Andrew and Philip went and told Jesus. Nakita niyo po, yung kaparaanan ng mga disciples na meron po silang pagpapasa ng message, pass the message. Alam niyo, mga disciples, hindi lang po sila pinili ng Panginoon para lang may kasama siyang mag-swimming sa Sea of Galilee. Alright? Kundi, to protect also Jesus and the ministry. Pero, si Jesus mismo nagpoprotekta din sa mga disciples. Nakita natin yon sa Book of John. So, meron pong pagpapaalam. Sabi ni Philip, Andrew, gusto daw nilang makita si Jesus. Si Andrew naman, pumunta kay Jesus. Jesus, gusto ka daw makita ng mga taong ito. And Jesus answered them, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Maraming ganito po si Jesus. Yung yes and no, pero may sinasabi siya. Kaya kung ikaw yung disciple, kailangan lagi kang makikinig. Di ba? Sabi niya, hindi siya nag-no, hindi siya nag-yes, pero sabi niya, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will keep it for eternal life. If anyone serves me, he must follow me, and where I am, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him. Let's bow our heads, let's pray. Father, may mga salita po minsan sa Bible na madali pong unawain, madali pong sundin. We thank you dahil kayo po ang nag-guide sa amin. May mga teachings naman po na minsan mahirap pong sundin, mahirap unawain. Lord, give us the wisdom, give us the understanding, give us strength today through your word. Holy Spirit, guide us, feed us, teach us. And allow us to grow in our thirst, in our desire to know you more, Jesus, to encounter you, and to obey you. Lord at Panginoon, help us to love you and serve you all the days of our lives. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. Okay. So, this passage, I entitled it, na ito po ay yung desire to have a deep encounter with Jesus. So, ano po yung mga lessons natin? Let's go to number 1. Begin with a sincere desire and pursuit of Jesus. And pursuit of Jesus. Begin with a sincere desire. Ito mga Jews na ito, nag-travel sila. Wala na pong ibang dinetalye kung sino sila. Aside sa sila ay mga Greeks, ibig sabihin hindi sila mga Hudyo, sila po ay mga Gentiles, pumunta sa Jerusalem para mag-worship din. And maaaring na-curious sila about Jesus.
Pero napakabilis din pong kumalat ang mga ginawa ni Jesus ng mga panahon na yon. So, they might have heard about Jesus' works. Narinig nila yung mga miraculous works niya at yung binuhay niya si Lazarus, nalaman din nila. So, gusto nilang makilala si Jesus. Pwede ring na-witness nila si Jesus or they have learned about Jesus cleansing the temple at nakita nila kakaiba ito. Dinrive out niya yung mga money changers, yung mga nagbi-business sa templo. Naalala niyo po yun? Yung story na yun, ginawa ni Jesus yun bago po siya ipako sa krus. Kinorek niya yung mga tao sa kanilang ginagawa na ginagawa niyong marketplace, yung house of God. The house of God should be a house of prayer. Kaya nga po, di ba, kahit tayo, yung mga personal agendas natin, we do not bring it to our small group. Okay? Meron bang naniko-siko sa inyo nung nag-small group kayo? Sabi, uy, bili ka na ng tusino ko, buy one, take one. Di ba? Or yung small group leader ay ginawa niya, mag-contribution naman kayo dito sa paninda ko para mabili na ito. Di ba? Hindi natin po yun ginagawa dito. Di ba? We do our own thing, hindi sa time ng worship, hindi sa time ng ating share sa isa't isa. And I'm sure, even mga students, di ba, meron bang ganon? Is it allowed? Ang school ay gawing tindahan ng teacher? Na, students, wala nang lalabas, bumili na lang kayo sa akin ng mga merienda ninyo. Diba? Ganon din po yung house of God. The house of God must be a house of prayer. Okay? Nilinis yun ni Jesus. Pati yung mga nasa gilid or nasa paligid ng temple. So, let us have that sincere desire. Yung pagpunta natin sa church ay sincere yung desire natin to really grow in our relationship with Jesus, to really experience Him and be a blessing with one another. Hindi tayo pupunta sa church, ang agenda natin ay, ano yung mga pwedeng agenda natin? Nandoon ang aking crush. Siya lang ang dahilan, ba't ako nandoon? Sa mga kabataan. Crush o Christ? Amen? Asan si Carl? Sabi niya dati, pag meron daw parang babaeng lumalapit sa kanya at nanliligaw or susulatan siya, Christ before crush. Diba? Sa mga ladies, nag-aaral, books before boys. Can I hear amen? Sincere yung desire ng pagpunta ng gathering. Sincere yung paglapit kay Jesus. Because we want to know you. We want to worship you. We want to love you. Ano pa? Maaari pong yung mga taong ito ay, sabi ko kanina, narinig nila yung testimony about Lazarus. Narinig nila yung gospel and kingdom of God belongs to the Gentiles also. That's why nandun sila. At marinig mo, nandun ang miracle-working Messiah, teacher, you want to see that person. Dito sa buhay natin sa mundong ito, kung may isang tao ka pang gustong makita, sino yon? At bakit? Why? Why would you like to meet that person? And I pray ang goal natin is to see Jesus face to face. To be like Him. To be like Him, in heart, the way we think, the way we love others, it should be like Jesus. So sabi nila, Sir, we wish to see Jesus. Kamusta po yung hunger natin? Kamusta po yung desire natin? Is it really to encounter the Lord Jesus sa buhay natin? Is it really to serve Him?
why we come to the house of God? Why do we listen to the Word of God every day? Because we want to grow deeper. We want to encounter Jesus. Kaya po, every time, may personal prayer din po tayo na bago natin i-click ang June 22 devotion. Yan, Lord, speak to my heart today. Ito po yung kailangan ko. Masumpungan ko kayo na nangungusap sa akin. And Lord, kung ano man yung salita mo ngayon, mahirap o madali, tulungan mo akong gawin ito. I want to encounter you today. Can I hear amen? Ganon din po. Every time we come to sincere yung paglapit natin. And I want to lead you sa isang story sa Bible na lumapit sa Panginoon at na-encounter niya talaga siya. Ang pangalan niya po ay si Zacchaeus. Let's go to Luke 19, verse 1 to 10. Ito po yung story niya. Jesus entered Jericho and made his way through the town. There was a man there named Zacchaeus. Sino siya? He was the chief tax collector in the region. Mataas ang katungkulan niya. Mataas. Chief tax collector. May mga tao sa baba niya. Ano pa? And he had become very rich. Mataas ang katungkulan, napakayaman, ano pa? He tried to get a look at Jesus, but he was too short. Mataas ang katungkulan, napakayaman, pero maliit. Okay? Siya po ay, sa Tagalog, pandak. Okay? Yun po yung term na ginamit sa ASND. Sa atin parang masakit yung salitang pandak, pero yun po ay ating lengguwahe. Okay? So sabi dito, he was too short to see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree beside the road, for Jesus was going to pass that way. May desire siya na ma-encounter si Jesus. So anong ginawa po niya? Mayaman, mataas ang katungkulan, pandak, umakyat ng sycamore fig tree. Umakyat ng puno para lang makita. Diba, may naglalakad dito. Ngayon, hindi mo makita dahil ang tataas nila. Try nyo pong akyat sa pili tree natin. Tama po ba? That's a pili tree. Makikita mo lahat. Pero, as a rich man, sinantabi niya yung position niya. Sinong rich man? Ba't aakyat pa sa puno? Di ba? Parang nilagay niya yung sarili niya na pwede naman niyang sabihin na invite ko na lang si Jesus. Magpahanda ako ng malaking piging at pakainin ko pati mga disciples at makakapunta na sila. Hindi. Siya po ay umakyat sa puno. When Jesus came by, he looked up at Zacchaeus and called him by name. Dahil nakita ni Jesus ang desire ni Zacchaeus, listen, Jesus is God. Alam niya kung sino siya kahit hindi pa nagpapakilala. Tinawag niya, Zacchaeus, he said, "Quick, come down. I must be a guest in your home today." Zacchaeus quickly climbed down, bumaba, and took Jesus to his house in great excitement and joy. But the people were displeased. Hindi natuwa ang mga tao. Sabi niya, he has gone to be the guest of a notorious sinner. They grumbled. Alam niyo po si Jesus, kahit na anong nakaraan natin, kung may desire tayo na ma-encounter at makilala siya, tanggal po lahat ng judgment sa atin. Tatanggapin tayo ng Panginoong Jesus. Thirst for the living God. Sige po, palapakan natin ang Panginoon. Meanwhile, Zacchaeus stood before the Lord and said, "I will give half my wealth to the poor, Lord. And if I have cheated people on their taxes, I will give them back 4 times as much." Yan ang tunay na repentance. Hindi lang siya nag-sorry kay Lord, hindi lang siya umiyak kay Lord. Sinabi niya, ito ang gagawin ko. Hindi na ako mandadaya. At ang mga dinaya ko, ibabalik ko sa kanila yung pera nila. Yun ang sinabi ni Zacchaeus. Alam niyo po, kapag tayo na-encounter talaga natin si Jesus, may bago tayong puso, may bagong buhay, may bagong gawi, may bagong nguso. Can I hear amen? Pati sinasabi natin nagbabago.
Kung alam nating pinagtaguan natin ng 100,000 yung asawa natin noon, nung binago tayo ni Lord, sinabi natin, ito yung mga naipon ko. And by the way, ito yung nagastos ko. Naibili ko na lahat. Sorry, pero hindi ko nagagawin. Can I hear amen? Right? Are we learning? Yun yung repentance. Hindi lang siya words, kundi action. Anong sinabi ni Jesus? Jesus responded, "Salvation has come to this home today, for this man has shown himself to be a true son of Abraham. For the Son of Man came to seek and save those who are lost." Lahat po ng lost, kapag lumapit kay Jesus at may desire na ma-encounter siya, mai-encounter mo nga at babaguhin ka niya. Can I hear amen? So to encounter Jesus, letter A, eliminate all kinds of excuses. Ang mga Greeks na lumapit kay Philip at Andrew, pwede nang sabihin, mga Grego kami, wag na lang, i-reject kami kaagad. Pero hindi, nagsabi pa rin sila ng desire nila, we want to see Jesus. What a good plan. What a good heart. Ang ganda ng puso nila. Gusto namin siyang makita. Letter B, draw near because you believe. Kung ikaw ay lalapit ka sa Panginoon dahil ikaw ay sumasampalataya sa Kanya. No other agendas. Amen? Kaya napakagandang i-check lagi po ang ating puso. And letter C, present the best way to repent. And what's the best way to repent? Through action. Repentance in the Greek means metanoia. A change of heart and a change of action. Puso at gawa ay nagbago kapag tunay po tayong nagrepent sa Panginoon. Acts 3:19, "Now repent of your sins and turn to God so that your sins may be wiped away." Wipe out lahat ng kasalanan natin kapag tunay po tayo na nagsisi sa Panginoon. Number 2, understand where Jesus is pointing. Okay. Ang mga Greek, sabi nila, we want to see Jesus. Pinasa ni Philip kay Andrew yung mensahe. Si Andrew pinasa kay Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Ito, tignan nyo to. The hour has come. Ito, tignan nyo yung grain of wheat. Kailangan maibaon. Tapos para mabuhay at mamunga. Ito, tignan nyo ito. Yung susunod sa akin ay dapat maglingkod. At ang naglilingkod sa akin ay dapat sumunod. Yun na yung sinabi lahat ni Jesus. Pero ang sabi niya ay, sinabi nila ay, gusto ko naming makita si Jesus. Pero merong pinopoint out si Lord dito. At kung saang direction si Jesus papunta, dapat doon tayo. Kung anong pinopoint out ng teacher, doon tayo. Can I hear amen? Now, let's go to our passage. Sabi niya, Philip went and told Andrew. Andrew and Philip went and told Jesus. Alam niyo, pag may mga request po tayo, huwag tayong kaagad magtatampo na gusto ko namin makita. Ang dami-dami namang request at dami-daming pasikot, di ba? Alam niyo, may mga tagda protocols, tama. May mga proseso. Ayan. Sabi dito, si Philip at Andrew nag-usap muna bago nakarating kay Jesus yung request. Ano ang sagot ni Jesus? And Jesus answered, basahin natin sabay-sabay, 1, 2, 3, go. The hour has come for the Son of Man to be glorified. Ano ibig niyang sabihin? Wala na akong oras. Ano pa? Anong ibig sabihin nito? Kung gusto niyo talaga akong makita, eto ang gagawin niyo. Yun ang pinopoint ni Jesus dito. The hour has come, no going back. Tapos na ang ministry ng pag-iikot sa mga villages niya. Tapos na ang triumphal entry. Binuhay na niya si Lazarus mula sa patay para ipakilala sa lahat ng tao na sino man ang sasampalataya sa akin, kay Jesus, ay daw mamatay sa mundong ito, pero merong resurrection at meron siyang eternal life. Sabi niya, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Nandito na kasi yung time ko, ito na.
Tapos na yung maraming meet and greet. Pero, kung gusto nyo talaga akong makita, may mensahe siya. 24. Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Nagturo pa siya sa disciples. Nagpaalala, eto na yung panahon ko, sabi niya, kailangan mamatay ang isang butil ng trigo. Itatanim sa lupa. Dahil kapag hindi nangyari yun, mananatiling isa lang yung trigo. Ngunit kung mamamatay, tutubo ito at mamumunga ng marami. Ibig sabihin, pag nag-resurrect, nabuhay siya muli, marami pa ang maha-harvest. Para bagang sinasabi niya sa mga disciples, humanda kayo, andyan na mga Greeks, gusto na nila akong makilala. At alam ninyo, pagtapos ko pa mag-glorify, pagtapos ko pa magawa ang lahat, marami pa ang maha-harvest. At nangyari nga po ba yun? Yes. Gospel was preached sa Europe, sa Asia, at tingnan nyo ngayon, ikaw at ako nandito because of the Lord Jesus Christ. Palapakan po natin ang Panginoon. At sabi niya, whoever loses his life, loves his life, loses it. And whoever hates his life in this world will keep it for eternal life. So dito si Jesus ay parang seed na kailangan pong mamatay, ilibing. Mabubuhay po siya. Kailan siyang malibing to be glorified. And then makita po ang resurrection power niya at ang kanyang fruitfulness. At ano ang panawagan dito sa lahat ng gustong makita si Jesus? We are called to lose our lives. Ano ibig sabihin ng lose our lives? Hindi parang magpakawala ka. Hindi ka parang magwala sa buhay. No. Hindi pabayaan ang buhay. We are called to freely give up our lives for God. Huwag natin ariin ang buhay na sarili lang natin at lahat ng gagawin natin ay pansarili lang. Precious po ang buhay natin at lalong maging kapaki-pakinabang ito kung ipagkaloob din natin kay Kristo. Can you hear amen? Kaya kahit yung finances natin, kanina ang ganda ng exhortation ni Brother Luigi sa ating finances. No? Kapag may greed, magulo ang buhay. No? Kapag hindi ka marunong magbigay, nababalot ka ng takot. Tingnan niyo po, nung binigay niya po yung buhay niya sa Panginoon, the wisdom, the life na meron po siya ngayon, it's different sa kung sino siya noon. Diba? Where's G? Sipin mo, G, kung hindi ka nag-alay ng buhay mo kay Lord, ano kaya nangyari? Miiling si Dico? Wala. Kulot lang at, baka kulot lang at mayaman, walang Kristo, walang jazz. Okay, walang jasmine. Anong meron? Baka rice lang meron. Okay, gising na po ba ang lahat? Alright. I love to tease them. I consider them our sons in faith. Okay? So, isipin nyo kung hindi natin binigay ang buhay natin sa Lord. Try to think. Di ba? Brother Jobs, ano sa tingin nyo kung wala sa Panginoon? Di ba? Kung hindi niya sinuko ang buhay. Sabi niya, whoever loves his life loses it. Kung ang buhay mo, sinarili mo, inispend mo lang sa mga nais mo sa mundong ito, sa mga kalayawan sa mundong ito, baka, di ba? Baka wala ring Sister Jasmine. I'm sorry, it's still Jasmine. May rami palang Jasmine dito. Okay? Alright? Wow. Okay? Mga Princess Jasmine. Okay? And praise God. Praise God. Ibinigay niyo po. Isinuko niyo ang buhay niyo sa Panginoon.
Sino pa sa mga kabataan dito kung hindi niya sinuko ang buhay niya kay Lord? Si Joseph, di ba? Maaring sira ang buhay natin, nanira pa tayo ng buhay ng iba, sira ang ating pamilya, pati kinabukasan ng ating mga anak ay sira kung wala tayo sa Lord. Kasi kay Lord lang talaga merong kaayusan, kabanalan, kapatawaran, at kaayusan ng buhay. Give Him praise. We are called to surrender our lives to the Lord, to use it for His kingdom. So you won't see Jesus clearly apart from the cross. Pinakita dito ni Jesus, pinoint out niya, where is Jesus pointing here? Sa cross. Sa kanyang sacrifice, sa kanyang love, sa kanyang, parang sinasabi niya, eto, if you want your life, follow me. Sundan niyo ako. Ito rin ang gawin ninyo. Binigay ko yung buhay ko, pero nag-glorify maraming fruits. Parang sinasabi niya sa disciples, eto nga nangyayari na. Hindi pa siya na i-crucify. Andyan na yung mga Greeks, dumarami nang lumalapit sa kanya. At ganun din po tayo. Kailangan nating isuko sa Panginoon para mamunga po tayo. Marami po tayong magawa para sa Panginoon. And the beauty of Jesus is most visible in His sacrificial love. Gusto nating tignan, makita si Jesus, tignan natin ang mga ginawa niya at yun po ang ganahin natin. Kung tayo'y iibig, tayo magmamahal, magmahal po tayo na marunong magsakripisyo. Sacrificial love. Sino sa inyo may mga give up kayo? Para maipadaman ninyo ang tunay na pag-ibig sa inyong sa inyong pamilya, sa isang kaibigan. Kaya mo bang isacrifice yung ilang oras mo para puntahan yung isang kaibigan dahil alam mong kailangan ka niya sa mga oras na yon? That is love. Ilang meal ang sinacrifice mo para makabili tayo ng semento, bakal para sa church? And by the way, our next project is to have, soundproofing foam. Napansin nyo, pag nag-usap tayo, sumasabog pa. Halimbawa, nandyan ako sa may baba, kausap ko si Nay Sylvia. Parang yung boses ko dumarating hanggang doon kay Tita Rose kasi po wala pong mga foam na nakapaikot. So, that's our next project. And I'm excited about that. Amen? Pati yung drums natin, parang walang effect yata ito, no? Sabi na, parang walang effect. Okay? Pero kapag nalagyan na po ng foam at carpet itong ating entablado, gaganda pa ang ating tunog. Amen. Okay? So those are our next project. Marunong tayo magsakripisyo. Okay? Ako, nagulat po ako sa nireport sa akin ni Brother Chris kasi our online devotion videos ay sinisave ngayon para hindi po mawala. May plano po ang Facebook na i-delete lahat ng mga live videos. Pero bago mangyari yon, ay nasa probably 90% na tayo ng pagsisave. Yeah? Kung ginagawa ng assignment nila yung mga kabataan na binigyan ng assignment ni Brother Chris. Amen? If you are doing your assignment, nasa 90% na tayo. Kung hindi nyo ginagawa, nasa 50% pa rin tayo. At kasalanan nyo pag wala tayong online devotion replay. Okay? So nakakapag-replay po tayo. So we are saving it. We are saving the files. At alam nyo po ang nireport niya sa akin, ang 2024, ang isa sa sabi niya ganun sa akin, consistent kong online devotion live. Eh sabi ko, ano bang 2024 ko? Ano bang meron doon? 2024, nagpapagawa po kami ng bahay. Construction site po yun. Nagpapagawa tayo ng church building, construction site. At ako'y nagbuntis ng 2024. Pero sabi niya, yun yung panahon na consistent ka at nag-stop ka na lang bago ka manganak.
Sabi ko, really? Nagawa ko yon? Hindi po ako makapaniwala. Ngayon niisip ko, ayoko nang ulitin yun. Pero ang sinasabi ko, nagawa ko pala yon? Yes. Kung kailan may pregnancy, Monday to Sunday, nandito tayo sa church. At ginagawa pa rin natin ang online devotion. Talaga, it's just like, siguro mga 2 days na lang bago manganak, yung pinakahuling online devotion. It's all by the power of the Holy Spirit. Thank you. At nakita ko na karapat-dapat yung ating goal para mag-sacrifice. Yung kaya mong magsakripisyo kasi alam mong worth it. At ganun din po, lahat ng ginagawa natin kay Jesus, worth it. Wala pong sayang. Can I hear amen? Amen. Galatians 6:14, as for me, I may never boast about anything except the cross of our Lord Jesus Christ. Because of that cross, my interest in this world has been crucified, and the world's interest in me has also died. Nawa ang goal natin ay laging itaas ang pangalan ng Panginoong Yesus. Kung gusto talaga natin siyang makita, siya po ang maging sentro sa buhay po natin. At gayahin natin ang kanyang example. Amen? Philippians 2:6-8. Ano po ang example na meron si Jesus? Humility and sacrifice. Sabi dito, though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave. He is God, pero naging slave po siya. And was born as a human being when He appeared in human form. Ibig sabihin, naglingkod po siya. Nagpakaaba siya para maglingkod sa atin. He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. That is humility and that is sacrifice. At kung gusto natin makita si Jesus, look at the cross. And when you look at the cross, look what He has done for us. Amen? Number 3, follow Jesus' radical call. Ano yung radical call na ito? Yung sasabihin natin na, wow, yan ang panawagan niya sa atin? Yes. Katulad ng ano yung mga commands na para sa atin mahirap, pero kailangan natin gawin. At dapat natin gawin. Sa mga kabataan, maaaring sabihin nyo, obey your parents. Hindi yan madali lagi. Pero kapag sinunod mo, ano ang pangako niya? Mabubuhay ka sa mundong ito ng maayos, sa haba pa ang iyong buhay. Merong pangako ang Panginoon. Di ba? Love your enemies is not an easy thing to do. Pero, sinabing, ipanalangin sila. Paano mo masasabi na you love them? You pray for them. You bless them in your prayers. Follow Jesus' radical call. Ano yung panawagan niya? Let's go to 22-24, our last passage. Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will keep it for eternal life. Ang ibig sabihin niyan ay isurrender mo sa Panginoon at lahat na nang gagawin mo ay para sa Kanya. Huwag mong ibigin ang iyong sarili na para lang sa kalayawan. Verse 26, if anyone serves me, he must follow me. To be a believer is to serve Jesus. And if you want to serve Him, you must follow Him. Anong ibig sabihin po nun? If you serve Him, you follow Him. It means you continue caring for your family. Youth studying at school, nang sumusunod sa guidelines, that is following Jesus and serving Him. It means you do all things that you are doing as a servant of Jesus, as a follower of Jesus.
Servant, sabi dito, where I am, there will be my servant. Ang servant dito ay diakonos, adulos. Doulos means love slave. You choose to serve. You choose to love. May choice ka na gumanti, but you choose to love. May choice ka na lumayo, magpakalayo-layo, at maging makasarili. But you choose to stay and love the Lord and serve His people. At sabi niya, where I am, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him. Ano po ang panawagan sa atin? Give up our lives for the cause of Christ, serve Him, and follow Him. That's a radical call. Ang maging purpose mo sa buhay ay all about Him, all about God, His great commission. It's all about the heart of Jesus. Kasi kung it's all about us, ano po ang mangyayari? We will follow the system of the world. Susundin natin ang sistema ng mundo. At ang sistema ng mundo ay ano po? Magulo, may greed, di ba? Merong pataasan, pero ang sistema ni Lord, servanthood, humility, sacrifice. Sa marriages natin, sundin natin ang kaparaanan ni Lord. May forgiveness, may communication, may appreciation. So to follow Jesus is to lose your life in order to find it. Give up your life for Jesus. And letter B, serving Jesus means walking the same road. Ano po yung nilakaran na road ni Jesus? Ano po yung kaparaanan ni Jesus? Obedience to the Father. Humility. Siya ay Diyos, pero nagpakaaba para maglingkod sa atin. Ipinanganak siya saan? Hindi po sa St. Luke's. Pinanganak siya sa Sabsaban. Alright? Yung death niya, hindi siya namatay sa palasyo. Namatay siya sa cross, sa tabing kalsada, pinarada siya sa mga tao para maduraan siya. Humility and surrender. Hindi siya nag-retaliate. May kakayahan ba si Jesus na lahat ng dumakip sa Kanya, isang pitik lang ay wala agad sila? Yes, sa Book of John, napaatras nga po eh. Napaatras yung mga tao nung nagsalita siyang, I am He. Sinong hinahanap niyo? I am He. Nabasa po natin yan sa Book of John. Pero, He served with surrender. Na kung kailangan niyang dumaan sa mahirap, dadaan siya sa kahirapan, susunod pa rin. Nawa kapag nahirapan tayo sa ating walk with Christ, ay hindi tayo sumuko, kundi magpatuloy tayo. Nawa kapag tayo sinusubok, hindi dahil nagkaroon tayo ng karamdaman, ay Lord, di mo na ako mahal, hindi na ako blessed. Break na tayo. Naway hindi ganon. Naway magpatuloy po tayo. Merong surrender. It's like, Lord, I surrender to your will. Tatanggapin ko kung susubukin mo ako. Tatanggapin ko kung dadaan ako sa matinding challenge ng buhay, pero lalabas naman ako na ginto. Pero lalabas naman ako na panalo dahil kasama kita. He will glorify us. Amen? Amen. If you want to see Jesus, start serving. Now. If you want to see Jesus, start following. Simulan na po natin. Ibig sabihin, gamitin natin yung ating panahon para sa Kanya. Ilang taon na lang kaya ang pwede nating itira sa mundong ito?
Start serving. Start caring for our loved ones. Naalala niyo po yung mga balita nung nakaraan? Eroplanong sa isang iglap, nawala lahat ang mahigit 200. Mga nangyayari sa paligid natin ngayon. Kailan tayo magsisimulang maglingkod sa ating pamilya? Mahalin sila, unawain at patawarin sila. Start following Christ with a sincere heart. With a sincere heart. Do we really want to see Him? Serve Him, follow Him. Nung sinabi ng mga Greeks, we want to see Jesus, itong sinagot ng Panginoon kay Philip at kay Andrew. Dahil if you want to see Jesus, kailangan mo talagang sumunod sa Kanya. Gusto na ba nating makita ang isa't isa hanggang wakas ng ating buhay? Alam nyo, kapag nasa funeral po ako, service, at ang kausap ko yung mga kabataan at ang namatay po ay lolo at lola or magulang, tatanungin ko yung mga bata, sabi ko, gusto mo bang makita si lolo at sa lola at makasama siya forever? Ang madalas ko pong sinasabi ay, if you want to see him or see her, mahalin mo si Jesus kasi minahal niya si Jesus. And you will see Him someday. Discipleship, true discipleship is not about admiration but imitation. Let's imitate Jesus' humility. Let us imitate Jesus' sacrificial love. Let us imitate Jesus' obedience. And let us imitate Jesus' surrender. May reward po kapag naglingkod at sumunod tayo sa Kanya. Let's read John 12, verse 26. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. If anyone serves me, he must follow me, and where I am, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him. That is our reward. Palapakan po natin ang Panginoon. Salvation, glorification, eternal life, resurrection, yun po ay regalo sa maglilingkod at susunod sa Panginoon. Kaya huwag mo nang isipin yung hirap ngayon sa mundong ito. Yung hirap ng pagsubok mo. Ang tignan mo si Kristo na glorify, seated at the right hand of the Father. And if anyone serves me, sabi niya, the Father will honor him. Alam niyo po, pagka pinarangalan ka, walang kahihiyan. Pag pinarangalan ka, itinataas ka, binibigyan ka po ng reward. Hindi ka ibinabagsak. Walang kahihiyan sa taong naglingkod sa Panginoon. Amen? May kaligtasan, may karangalan. So today, before we end, let me ask you these questions. Are you following Jesus or just observing from a distance? Are you truly following Him? Or nag-aabang ka lang lagi na, sige, tignan natin hanggang saan kayo sa iba? Or are you truly following? Tunay ba ang pagsunod mo sa Kanya? Number 2, let me give you an encouragement. This week, find one practical way to serve Jesus by serving someone else. Maaring may kailangan kang bigyan ng Bible, sharean ng mabuting balita. Maaring may isa kang tao na kailangan tawagan at encourage mo siya at pag-pray. O baka merong 5 bata na kailangan kang pakainin at turuan sila patungkol kay Kristo. Do that. And number 3, what needs to die in me so that Christ might be seen through me? Ano yung kailangan mamatay po? Mawala sa atin para maitaas ang pangalan ni Kristo. Baka yung galit sa puso natin, baka it's time na ihag mo yung iyong anak o yung iyong magulang. Or baka it's time na lagi nating pinaglalaban yung ating kagustuhan para lang patunayan sa iba, no? Na tayo ang magaling. Baka kailangan mamatay yung ganong puso sa atin. Baka kailangan natin itigil pakikipag-away online, social media.
Baka kailangan nating itigil, buhayin yung galit sa puso natin. Naranasan mo na ba? 1 hour na nakababad ka sa mga comments and you are just reading all the anger and bitterness. Stop doing that. Binabasa mo lahat galit na doon sa comments. Nangyari at the end, nanatili sa puso mo, galit ka na rin. Tapos tinanong ka ng small group leader, nag-devotion ka na? Ay hindi, katatapos ko palang mag-devotion sa galit ng mga tao sa comment box. Okay? Stop doing that. Amen? Did you learn something today? It's fun learning with you ng salita ng Panginoon. Palapakan natin ng Lord. Let's worship Him. Sing this song for Him. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. May I ask, let us all surrender our lives to the Lord. Lift our hands towards heaven as a sign of surrendering to Jesus. Lord, you are our goal. To be like you. To be more and more like you. Give us a compassionate heart to the weak. Give us a loving heart. Give us a faithful heart, Lord. And help us eliminate all kinds of excuses upang kami ay makasunod sa inyo. We draw near to you because we love you. We believe in you that you are the Messiah. You are the Savior of the world. And Lord, every day give us understanding to where you are leading us, to where you are guiding us. And help us, Lord, to fix our eyes on the cross, to fix our eyes on you, Lord, to see your beauty, your goodness, your kindness, and your example of humility and love and surrender. Lord, dalangin po namin ang buhay namin ay magamit, buong buhay namin para sa inyo. At ngayong linggong ito, at habang kami ay may lakas, makapaglingkod po kami sa mga taong nakapaligid sa amin. Pangalan mo lamang ang mapapurihan. Empower your people, prosper them, bless them to be a blessing to others. In Jesus' name we pray. Everyone say, palapakan po natin ang Panginoon. Oh, thank you so much. Thank you so much. Please remain for about 10 to 15 minutes. Spend time with your small group and be a blessing. Pray together sa mga important items. God bless you.